Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. Magandang umaga kung nasa man po kayo, magandang gabi o magandang time na para matulog o para kagigising niyo lang. Madaling araw sa ibang bansa. Oo. So, welcome to our podcast. We are doing Tagalog and English podcast with Maria Fe. Thank you, Maria Fe. I am Pinky from the US. So we're doing Diskarte at Tagumpay Business Podcast every Sunday at 12:30. Marami pong salamat for joining us and we invite you to join us because this is an exciting part of our personal business and business tips. And you never know what this podcast can lead me and Mafe, but we want to bring it with you. Mafe, let's define what Descarte is or introduce yourself before I introduce myself. Magandang hapon sa lahat, magandang umaga sa ibang bansa, madaling araw doon. So, welcome po sa aming podcast at saka tunghayan niyo pong aming mga paksa ngayong araw na to. Ako po si Mafe. Ang totoo kong pangalan ay Maria Fe. But I'd like to be called Mafe for short kasi mahirap mag-pronounce. Mafe na lang, di ba? Ako po ay nakatira ngayon sa Arizona, USA at lumaki po ako at nag-aral sa Pilipinas. Ako po ay nakatira sa Iloilo, isang Ilonggo at nagtrabaho po ako sa Manila ng more than 20 years. So, paano ako nakarating dito? Dahil sa aking asawa na through K1 visa. Yeah. Ito po ay, yung asawa ko na ito ay inintroduce sa akin ng aking brother-in-law, yung asawa ng kapatid ko. So, kaya nandito ako. Ako po ay nagtrabaho ngayon dito sa Arizona sa isang manufacturing company. I've been working there for 7 years already. Natiis ko rin po, no? Di ba? Pero, ganun talaga ang mga Pilipino matiisin, di ba? Kahit ganong kahirap, papasukin, kahit anong trabaho papasukin, basta lang guminhawa ang buhay. Ganyan po ang diskarte. Masyadong ang mga Pilipino sa kahit saang mundo, madiskarte kahit na nahirapan na sila, resourceful nila, makahanap ng additional na income para lang may maitulong tayo sa ating pamilya. Ang mga Pilipino kasi ay may kultura na tumutulong sa extended family, sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Kahit na gipit na tayo, meron tayong mabuting puso, di ba, Ate Pinky? Kahit na kaya tayo naghahanap ng ibang negosyo, ibang part-time job na para lang masustenahan ang ating pamumuhay. Yes. Thank you, Mafe. Pinag-uusapan namin, totoo, ang diskarte, very important po sa tagumpay. Hindi ka kailangan matalino para maging matagumpay ka. Hindi kailangan matapos ka sa kolehiyo para maging matagumpay ka. Hindi kailangan tech savvy ka para maging tagumpay ka katulad sa online business na to. So, ang aming pong title ay Diskarte at Tagumpay. So, ako po ay si Pinky Ventura Carpizo. Ang pangalan ko po nung ako'y lumalaki hanggang ngayon po ay Luisita. Laki po akong Tarlac. I carried ang 58 years po ang nickname ko na Pinky kasi po nurse po ako. So, pag nasa ICU po ako at may emergency, hindi po nila ma-pronounce ang Luisita. So, nauutal sila. Pero, hindi po, binigay po ng aking ina ang pangalan na Pinky kasi nga po, maliit ako at saka nangingitim ako pag ako'y umiiyak. So, ako po ay nasa California na po, pero laki po ako sa Pilipinas. So totoo po, sabi nga ni Maria Fe, ang Pilipino ay mabigay, ang Pilipino ay matulungin, ang Pilipino ay mababait. Minsan po sa extent na pagka narito ka sa Amerika, akala nila tahimik kami, hindi namin alam ang aming ginagawa. Pero madiskarte po tayo. Madiskarte po tayong mga Pilipino. Kasi nga,
pag naraanan tayong paghihirap o kung hindi man nakaraan ng paghihirap ay kumbaga nasa jungle ka. Kung galing ka sa Pilipinas, sa Manila, feed for yourself. Kung nasa Amerika ka, kung hindi ka madiskarte, patay. Patay na ang ang buhay. So, Oo nga, sabi nga ng boss ng asawa ko, sabi niya, kasi isa siyang negosyante na Italiano, sabi niya, kung hindi ka makasurvive dito sa Amerika, how much more sa ibang bansa? Totoo po. So, napaka-importante po talaga ang diskarte. Kaso nga lang, meron tayong comfort zone, di ba, Mafe, na okay, didiskarte pa ba ako o comfortable na ako sa buhay na ganito? Na miski pag uwi mo sa bahay, gusto mo nang bunutin ang buhok mo sa hirap ng trabaho mo o hahanap ka ng paraan para dumiskarte ka muli sa Amerika. Hindi lang po naman ito sa Amerika. Kung nasa mong lupalop kayo ng mundo. Kasi kung meron po tayong pangarap na napakalaki na gusto nating maayos pa ang ating buhay, ang ating katawan, ang ating mga anak, kailangan dumiskarte. Kailangan dumiskarte talaga. May mga, alam mo ba, Mafe, may mga online business owner na nakadiscover kung paano sila magsabon. Sabon, pampaputi. Naging milyonaryo sila. Dahil nagumpisa sila sa wala. Okay? Pero, syempre, mahirap yun kasi kada sabon may equation kung magkano. Tayo hindi. Nakadiskarte po kami. Nakahanap po kami other than our full-time job na dumiskarte kung paano namin mapapagaan ang aming buhay. So, Mafe, define diskarte. Ano bang diskarte talaga? Diskarte sa akin is maano ka, resourceful ka sa paghanap ng pagkakitaan. Kahit noon, kahit nung maliit pa tayo, di ba, natututunan natin magbebenta-benta ng mga candy, ganon, para lang may extra ka na baon. Maggawa ka ng ice candy, pangbenta mo, para may extra ka na baon sa school. Ganon ka-diskarte ang mga Pilipino. At saka, hindi lang naman kahit yung mga negosyante ngayon na very successful ng mga negosyante, hindi nga sila nakagraduate ng college pero naging mayaman sila dahil madiskarte, madali nilang masolusyonan yung kung paano nila gawin itong business. Sabi nila ang madiskarte sa buhay ay quick thinker at mabilis nilang ma-resolve at saka maka-adapt sa mga challenges sa buhay. Ganun ang intindi ko sa diskarte. True. Alam mo, totoo nga, sabi mo nga, di ba, madiskarte tayo, no? Para bang kung hirap na hirap ka, anong gagawin mo? Anong ways mo para ma-get out of that situation, di ba? Quick thinker, sa'yo na nga sabi sa akin ni Mafe, ate, quick thinker yan and able to adapt to changing circumstances. Parang binigay sa akin yung definition, tama. Nakikita ko yun kay Mafe, nakikita ko yun sa aming mga business partner, nakita ko din sa sarili ko. Kasi kumbaga, swim or drown, or swim or float, kumbaga. So, marami po tayong nakita na maraming maging matagumpay dahil diskarte sila. So, ano naman ang definition mo sa tagumpay, Maf? To me, ang tagumpay is your achievements. Na tagumpay yung nalagpasan mo sa buhay. Yun ang ibig sabihin sa akin ng tagumpay. Kahit ano pa yung nalampasan mo, it means your achievements in life. Yun. Kahit katulad dito sa aming business, ito ay attraction marketing. Kailangan mo mag-front sa iyong business page. Mag-live ka. So, it's a big accomplishment to me because dati po akong mahiyain as in, tawag sa akin ay muning. Ang tawag doon yung little cat that is very meek na hindi man lang makapagsalita. Pero ngayon, unti-unti kong lumalabas sa aking comfort zone. Di ba tawag sa akin, very grateful na from this business natin na community na they push us to go out of our comfort zone and leverage the internet. Ganun.
True. Gusto ko po palang i-celebrate si Maria Fez at kanyang tagumpay. Kasi po, miski na po business partner ko siya, sa lahat po siya ang nagdiskarte kung paano niya i-arise ang sarili niya, ma-overcome ang mga challenges. Ako lang po ang taga-push, ang taga-giving expectation. Minsan parang nanay na hindi ko lahat, pag i-follow niyo po ang kanyang business page, lumalaki ang aking puso. I wanna celebrate her today. Kasi po, lahat po ng diskarte na yon, siya lang po. Very detailed. So, yun po ang isang one feeding to us to being together. Kasi po, diskarte talaga ang paraan para maging tagumpay. Overcoming challenges. So, isa rin po, hindi po ibig sabihin tagumpay ay yung napakalaking tagumpay. Kailangan po i-celebrate nyo ang maliliit na tagumpay na kukuha nyo araw-araw. Sabi ko nga kay Mafe, kanina nagsimba ako, ang dami kong task na gagawin para sa trabaho. At the same time, syempre, may online business po kami, kaya po kami business talk. Ang purpose po ng aming talk today is para makabigay din po kami ng strategy, ma-share po namin ang success na aming naramdaman habang galing kami sa Pilipinas, tas nandito kami sa Amerika. Yung po aming mga stories sa buhay, kung ano yung aming mga struggle na na-overcome namin, no? Hoping to inspire you and hoping to give you practical tips na kung kayo po ay naghahanap ng pagbabago sa inyong buhay o kung kayo po ay naghahanap pati ng business para mapabago ang inyong buhay, meron po kaming diskarte na gusto namin i-share. At gusto po rin namin i-share ibang tao sa inyo na ginamit ang diskarte para maging tagumpay. So, sabi ko nga po kay Mafe, nagsimba ako. So, ang nasa utak ko, fear. Pero nagpasalamat ako sa Diyos dahil na-overcome ko lahat ng mga challenges last week. Although it's a little bit, pag may edad ka na parang ang dami, pag everyday kailangan may ma-accomplish ka ng task kasi expected na ma-accomplish mo yon. Pag hindi mo nagawa sa certain designated time, hindi ka makaka-function sa training na kailangan gawin mo. So sabi ni Lord kanina sa gospel, be not afraid. Tapos binigay niya pa yung Psalm 23 na lagi kanyang kasama. So kami po ay lagi ninyong kasama as we are given a bigger purpose. I think we are just given a bigger purpose to share with you kung ano tong aming ma-share. Kung meron pong insight, good. Kung meron pong kailangan lang po ninyong makinig ng weekend na you never know, gusto niyo punta sa Amerika, gusto ninyong gawin ito sa Pilipinas. Yun po ang aming purpose. And I want to have Mafe also share what her purpose is for the next months and years that we're gonna do this for us. Yes. Oo nga. Bago ang lahat, Russ, thank you for watching. Sa susunod na episode, mag-join ka na sa amin. Ito ay isang Tagalog version ng podcast ng kasi ang purpose ng podcast na ito is to share to the world na this business ay hindi lamang pang professional, is iba-ibang walks of life ang nandito, diverse background na naging tagumpay dahil lang sa tiyaga at atong business ay hindi to madali ang business. Katulad din ng traditional business na sa umpisa kailangan mong trabahuin para maging maging successful, mag-grow yung business mo. Ganito rin sa online business. Ang difference lang dito ay wala kang intindihing mga ibebenta mo na naka-inventory or shipping kasi meron lang kaming affiliated company na gumagawa nito. Ang ginagawa namin ay to share the business in the internet because we have that package that everyone can do it even kahit nga stay at home ka. Yun ang purpose namin, yung ma-share sa buong mundo na itong business ay madali mo matutunan. Yes, para sa lahat. So, para sa lahat po ito. Kaya ini-invite po namin kayo na hopefully po na regularly po ito every Sunday. So, it's gonna be every Sunday at 12:30 pagkatapos ng misa o pagkatapos ng small gathering ng inyong family. Please invite your friends and family who are interested to
maybe some point in time, open up your own business. O kung nasa business na po kayo, baka makapagbigay kami ng mga tips as you grow your online business. You know, as mga online business po, marami po kaming resources na lalalaman. Kasi po, meron po kaming training at meron po kaming proven plan. Kasi hindi lang po kami ginagawa ang online business namin na hindi namin alam ang aming ginagawa. At the beginning, we don't. Pero sa totoo po, as a Mafia shine and shining star sa aming online business and reaching out to our community, through listening to this every Sunday po, kada linggo, makikita po ninyo ang aming i-share namin, ang information na alam namin, o ang information na kailangan ninyo para maka-online business kayo. Mafe, right? Please invite them again, Mafe, for every Sunday. Oo. Salamat po sa panonood niyo sa aming paksa ngayong araw na ito na tungkol sa diskarte at matagumpay. Mga Pilipino ay mga matiisin at madiskarte sa buhay para umunlad lang ang ating buhay at makatulong sa ibang tao at mga kamag-anak natin sa Pilipinas. So, tunghayan niyo po ang mga susunod namin na kabanata. At isa sa mga, hindi lang po kami ang magkakaroon ng ganitong podcast, mga business partner namin ay magjo-join din po sa susunod na mga kabanata. At don't hesitate to share. Don't hesitate to share this podcast to your friends who kung kailangan nila ng isang business na hindi na kailangan magbenta sa bahay-bahay o bahay-bahay. That's true. Sorry. Yeah. Tunghayan niyo po kami ulit. Oh my gosh, my Tagalog is not really good. Sabi ko nga, pagka by the end ng ilang man taon gawin natin tong diskarte at tagumpay, proficient na tayo sa Taglish at Tagalog. So, ito pong business na to ay all about diskarte at nagiging matagumpay ang tao dahil madiskarte sila. So, kung tutuusin po, kulang pa kami sa diskarte para maging matagumpay kami sa online business na ito. So, hindi po kailangan ng special abilidad para mag-open itong aming business na i-share namin sa inyo. But hopefully po, every Sunday po, hindi lang po business, kundi facts about life, kung paano po kami naging matagumpay, you know. Ako po ay si Pinky again, dito sa California. 4 pong aking adult na anak, tapos na po sila sa kolehiyo. Ang aking pong youngest is going medical school next year. Ako po ay asawa ng aking asawa. Ako po ay ina at ako po ay mayroon ng 2 grandchildren. So, ang buhay ko po sa Amerika ay hindi nag-umpisa na madali. So, nag-diskarte lang po ako at nakahanap po ako ng tagumpay pero hindi pa po purong tagumpay. Every day is a challenge but sineselebrate ko po kayo ngayon. Gusto ko pong i-share sa inyo ang buhay-buhay ng diskarte at tagumpay. Mafe, invite them again. Thank you for tuning in. Salamat po at tunghayan niyo po kami sa mga susunod na kabanata at salamat sa panonood sa mga nakakaintindi ng Tagalog. Salamat po. At pasensya na doon sa mga English speaking. Ito pong podcast ay Tagalog lang, Taglish. Bye everyone. Bye everyone! Don't worry, itong aming online business ay meron pong interpretation sa buong mundo with different languages. So ngayon po, discarding po muna tayo para maging magdakumpay tayo sa mga kapwa naming Pilipino. Marami pong salamat sa sunod na linggo. God bless everybody. Thank you, Maki. Bye-bye. Marami pong salamat. Ross, thank you for tuning in and I hope we feature you some point in time in Diskarte at Tagumpay. Congratulations in your success. And as a nurse, and as a wife, and as a mom. Marami pong salamat sa susunod. God bless. Thank you, Mafe. Regards to your family. God bless everybody.